Pinasaringan po ng Malacanang ang senator judges sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Huwag daw pong magdala ng walis sa Senado para po alisin ang katotohanan. Narito po ang report ni Maricel Halili. Dapat maging impartial, manatiling walang bias ang mga senator judges. So hindi po sila mandato na walisin ang katotohanan. So wag silang magdala ng walis sa Senado. Walang binanggit na pangalan si Palace Press Officer Claire Castro, pero pinaalalahanan ng palasyo ang mga senator judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dapat daw maging patas. Kung ano ang sinasabi ng batas. So kung ano yung sinasabi ng batas, kung ano yung sinasabi ng ebidensya, sana ay wag walisin, wag linisin, at pahinain ang katotohanan at lihisin ang kung ano ang sinasabi ng batas. Natanong si Castro kung ano sa tingin niya ang pinakabayas na nangyari sa paglilitis. Na ang dapat managot lamang ay ang SDO. Nakalimutan na may head of agency. Wala siyang pinangalanan, pero matatandaan sa paglilitis kahapon, nagtalo sina Senator Judge Amy Marcos at Auditor Attorney Roderick Wamil kung sino ang may pananagutan. Iginiit kasi ni Senator Amy na hindi ang bise ang accountable officer sa confidential funds ng OVP at ng Department of Education dahil hindi siya ang nakapangalang payee ng mga na-encash na cheque. Yan ay kahit pa ang head ng parehong opisina ay si VP Sara. Mag-yes or no ka lang. Kanina ka pa inaaway mo ko lagi. Sorry po, Your Honor. But hindi po ako pwedeng mag-answer categorically since yun nga po yung provision. Bukod kay Senador Amy, meron ding mga pumuna sa tila pagtatanggol ni Senator Judge Robin Padilla sa kung paano ginastos ang confidential funds. Tinanong pa nga niya ang auditor ng mga tungkol sa terorismo. Alam niyo po ba na kung gaano nakagrabe ang terrorism? Wala po akong threshold, Your Honor, to determine that. Alam naman po natin na ang DepEd, diyan po nanggagaling ang tinatawag naming sa Communist Party po, ano? Meron po kasing pangkat gerilya, ang pangkat politikal. Yung pangkat politikal, yan po yung mga estudyante na nanggagaling sa universidad. Sang-ayon po ba kayo doon? I cannot answer that po, Your Honor. Kinonek ni Padilla ang confidential funds ng DepEd sa paglaban sa terorismo sa mga universidad. Pero hindi naman sakop ng DepEd ang mga universidad sa Pilipinas dahil nasa ilalim ito ng mandato ng Commission on Higher Education o CHED. Ang DepEd, hawak ang basic education ng bansa, kindergarten hanggang senior high school. Ayon naman kay Senator Judge Erwin Tulfo, kino-call out naman ni Presiding Officer Cheese Escudero ang mga Senator Judge kapag alanganin ng kanilang mga tanong o ipinupunto. May ilang instances na tinawag ni Senator Presiding Officer Senator Cheese ang attention ng Senator Judge yung line of questioning kasi napapansin niya na parang hindi dapat na tanong ng isang Senator Judge, lalo na pag tinatanong mo yung opinion ng prosecution or ng defense lawyer, you cannot do that. You cannot ask them. Patunay niyan ang pagharang kahapon ni Escudero sa tanong ni Senator Judge Alan Peter Cayetano. Information of Senator Judge Alan, asking the counsels for the parties that same question will already make them give their own versions of the law. To all of us who are neutral, that's the big question. At what line does it cross between nagkamali lang yung isang public official sa pag-liquidate and at what point is it criminal? Bukod sa mga nangyayari sa loob ng impeachment trial, naging controversial din ang Facebook post kamakailan ng Senator Judge Pia Cayetano, kung saan inisplice ang video ng pagtatanong ng kanyang kapatid kay prosecutor at Congressman Shel Jokno. Hanggang ngayon, no comment pa rin siya ng senador. Pero ayon naman sa palasyo, Bilang lawyer, obligasyon ng mga lawyers na hindi magpakita ng fake news or mag-promote ng fake news. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5.
Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 at True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel at podcast at sundan niyo po kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin po ang aming website sa truefm.ph at panoorin din po kami sa True TV Channel 19. Kami ang 105.9 at True FM, laging true sa'yo, kapatid! Tayo sa totoo, tunay at tapat.